Alright, balikan natin yung wheel. There'll be so many surprises from our power diva. Ayan. Palakpak ata to. I think. Ikaw, Ari, anong tingin mo ito? Baso? Baso? Hindi yung baso! Parang palakpak ata yan. Baso may star. From Lance Joseph Martinez, ang tanong niya ay, the music industry is ever evolving. So how has your taste and preferences in music changed in the recent years, and how will that reflect sa mga future mong releases? Well, for that question, what do you expect me to answer? Alam niyo guys, totoo naman yung sinabi niya. Kasi di ba po, kahit tayo talagang alam natin na talagang nag-iiba ang klase ng music natin sa industriya. Ako, siguro ang gusto ko talagang gawin, maka-collaborate po ang mga bagong songwriters, ang mahuhusay na mga songwriters kagaya ni Jeremy. Mga artist din na talagang hilig ang kumanta, ang magsulat ng mga awitin. Kasi for me, parang pag nakikita ko yung music natin na nag-iiba, maganda rin naman yun. Maganda rin talaga. Kasi syempre, iba't ibang taste naman talaga ang gusto ng bawat isa sa atin pagdating sa music, di ba? Marami tayong gustong subukan, marami tayong gustong pakinggan. Pero para sa akin, importante pa din na hindi natin kakalimutan yung core natin bilang isang artist. Like, marami pong mga songwriters na nagbibigay sa akin ng mga awitin, pero pag hindi ko po nakikita yung sarili ko dun sa kanta, baka hindi pa time para kantahin ko yung song na yun. Parang ganun. Kasi honest ako pag gusto kong mag-record ng mga bagong songs. Pag hindi ko na nakikita yung sarili ko dun sa kanta or na-imagine yung sarili ko dun sa song, baka para sa ibang tao siya. Pero pag intro pa lang ng awitin at naramdaman ko sa melody pa lang ng kanta, ako yan. I-re-record ko yan agad mamaya. Agad mamaya? Yes, kahit wala pang -1. Kahit wala pang... Grabe. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Pero gano'n. Siguro talagang babalik tayo sa core natin. Kahit saan tayo makarating. At yun yung importante. Kahit sa music. Well, syempre, ate, as listeners, syempre, we'd like to say thank you for that honesty din. Sa music mo, Yes. sa voice mo, whatever you want to do sa music, sa gusto mong puntahan, we support you all. Thank you, Jay. Thank you so Thank you, much. Jay. And thank you to everyone that submitted questions para sa ating wheel of questions. Pero kung may follow-up questions po kayo, yung ating friends from the media at the press, now is your chance to ask those questions to the power diva herself, Ms. Angeline Quito. Does anyone else have any questions? Si Dara daw. Hindi, dadaan lang siya. Dumaan na po pala siya. Dadaan lang siya. Kumain na ba kayo, friends? Kumain na po ba kayo? Alright, we have a question here from Ms. Frank. Hi, Angeline. Congratulations. Thank you po. Salamat po. Okay, question lang. Okay, bukod sa isang pangarap, ayun, patuloy pangarap pala kasi... Sa isang pangarap? Yes, everybody thinks sa isang pangarap. Ano ba yung consider mo na, syempre, sa isang pangarap yung signature song mo yan. What do you consider sa 15 years mo masasabi mo na most memorable song for you and why? Bukod po sa patuloy ang pangarap. Yes. Ang dami, pero dahil isa lang po yung tinatanong nyo, for me siguro yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes. And yung piliin mo rin ang Pilipinas. Uy, ang daming na happy sa song na yan. Totoo yan. Ang Sa dami piliin mo gumawa ng ang trend dun Pilipinas. Sobrang nagulat po ako na parang bumalik po sa isip ko kung paano namin ni-record ni Sir Jonathan yan para sa tourism, di ba, Sir? I wanna ask you, nung nakita mo nag-viral siya, ate, what was your reaction na ang daming trends na lumalabas? Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, ano na tayo sa mga naggagawa ng content. Sumali na tayo sa mga gumagawa ng mga contents para sa Pilimong Pilipinas. Pero that time po kasi, buntis po ako dun sa pangalawang baby namin na si Sylvia. So sabi ko, kung gagawa tayo ng gender reveal, sabi ko, yun ang gawin nating twist para dun sa Pilimong Pilipinas.
since ako naman po yung kumanta ng song, talagang pinag-isipan namin magiging okay ba kung dito yung gender reveal natin. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa kasi ang dami din na happy nung ginawa po namin yung content na yun. So siguro bukod po sa patuloy ang pangarap na ginawa ni Sir Jonathan Manalo, yung Pili Mong Pilipinas at yung Kunin Mo ng Lahat sa Akin. Kasi halos magkasabay po na nirelease yung Patuloy and yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes. Then dyan po kasi nag-start na nabigyan din po ako ng chance makapag-abroad. So makapag-tour sa ibang bansa, and yun po talaga madalas yung nire-request, yung Patuloy ang Pangarap at Kunin Mo ng Lahat sa Akin. Pag yun po yung kinakanta ko, nabibigyan po ako ng tip, $20. Ganun pala. Yes. Oo. So, pag binigyan ako ng $20, sinasabi ko po dun sa mga nag-aabot, gusto niyo ulitin ko po. Paisip ko ka naman. Ayaw nila. Okay na. Okay po, thank you po sa pagpunta niyo. Okay, na-mention mo yung kanina kasi yung acting. So, Yes po. tas late last year, nilabas ni Miss Carmi yung video na sa From Four Sisters in the way, yung roles ninyo. So, tas syempre yung Star Magic event, the question is, open ka pa bang gampanan uli yung role niyo for us for a spin-off with Edchong, or saan man papunta yung pwedeng prequel, pwedeng sequel, nung Kasi parang na yan ngayon eh. Yes, o saka parang everyone is looking forward. Parang sobrang iconic ng character na yun na bukod sa Patuloy ang Pangarap, pag sinabi Angeline Quinto, yung character na yun na Si Princess. Si Princess. Kaya po Ayan. naka-blue ngayon. Yes. So, Pero kung sa question po ninyo, kung willing pa po ako na gawin yung role na yon sa future, kung halimbawa na spin-off. Yes, Kumusta na siya? Kung halimbawa po na papayag po si Enchong My Loves, si Reverend, why not? Gagawin ko po talaga ulit. Parang kumusta na yung kayong dalawa? Yes, kung ano na po ba yung bang Nangyari nangyari sa kay buhay Reverend niya, at kay oo. Princess? Kasi di ba meron po kaming spa doon. Yes. May business po ang aking mga magulang na happy ending. So, kung gusto nyo itry yung happy ending, lilibre ko kayo. Last na lang. Lilibre ko sila. But last na lang is again, you Po. consider that as a major milestone sa 15 years mo yung role na it may be that kasi naalala ko dati, di ba ni-reveal sa mga trailer, Opo. panggulat kayo. Do you consider that as a major milestone in your career? Opo naman. At syempre para makasama mo si Angel Locsin, si Ate Tony, sila Bea, Shaina, Direk Cathy. Actually, si Direk Cathy talaga, siya po talaga yung unang kinausap ko bago ko po tanggapin yung role na yon. Dahil, syempre, kilala ko naman si Direk Cathy na talagang napakarami ng mga blockbuster hits na i-direct. So, na-pressure ako. Sabi ko, sino po yung magiging director natin? Nung sinabi si Direk Cathy, pwede po bang mag-meeting muna kami? Para pagdating po sa set, kalmado na po ako. Pinagbigyan naman po ako. So, si Direk Cathy po yung nag-explain sa akin kung ano po yung magiging role ni Princess Maybayag. And kung ano po ba yung gusto ni Direk Cathy din na makita bilang si Princess dun sa role ko. I-expect mo yung impact up to this day? Hindi po. Hindi talaga. Parang, kasi nung ginagawa po namin yung Four Sisters in a Wedding, lahat lang po ng sinasabi ni Direk Cathy, ginagawa ko lang. Ultimo yung lolo. yung pagsigaw ng lolo dun sa ending. Nasabi niya, Angge, gusto ko kasi yung pinakamataas na lolo. So, dami ko nang ginawa. Di ba hindi umubra kay Direk Cathy? Hanggang sa naging, Lolo! Parang naman yung nagustuhan niya. Okay, we got it! Sabi niya ganun. So, parang ako kasi, para makakatrabaho si Direk Cathy, sobrang honored ako doon. And sabi ko nga kung masusundan po ang Four Sisters in a Wedding na same cast din, na nandun si Enchong, si Tita Carmi, si Tito Buboy, yan. Syempre, gagawin ko po ulit talaga. At sana kung matutuloy. Star Sana. Sino yung Star Cinema naman po ang mag-decide nun. Thank you po. Opo. Congratulations. Thank you po. Thank you so much. Is there anyone else that has a follow-up question for... Ayan. Hi, Angge. Yes po. Yan, syempre 15 years in the music industry as power diva and syempre katulong ng Star Music. Yes po. Ramdam mo ba hanggang ngayon yung power mo sa industry? Grabe yung power na yan. Ibang power po. Iba po yung pagkakaintindi ko sa power. Opo naman, alam niyo, importante yun na
laging nagagaling sa atin yung power na gusto nating i-share sa mga tao at makita ng mga tao. And ako po kasi, hindi naman mabubuo yung power na yun kung hindi rin dahil sa mga tao nandyan na naniniwala sa akin at tumutulong sa akin para makumpleto ko yung power na yan. Kasi kung ako lang mag-isa, parang kulang talaga. So, sa Star Music family ko, talagang from the start po, sila talaga yung isa sa mga pamilya na alam kong ang daming willing na i-risk para lang sa mga gusto kong gawin na mga songs. And minsan nga po parang mahirap din kasi pagka, yung minsan yung mga ideas nyo, pag hindi nagtutugma, minsan yun yung mahirap, di ba? Yes. Yung kung ano yung mga navivision ko, iba sa navivision nila. Pero dahil ang Star Music family talagang 110%, ganun po katiwala yung loob ko kasi ilang taon ko na rin po silang nakakasama at nakakatrabaho and wala naman po akong pinagsisihan doon. So feeling ko yun po yung yun din po yung talagang tumutulong sa akin para ma-maintain mo yung power na meron ka. And my last question, syempre gaano naka-apekto yung sa music mo yung pagiging nanay mo ngayon at saka pagiging asawa? Meron bang nagbago? Nakatulong ba yung pagiging wife and Alam nyo, father? bilang isang nanay at bilang isang may asawa na po, doon ko na-realize na kapag nagmamature pala ang bawat tao, nagmamature din po yung way mo kung paano ka magmahal. Kasi ito i-share ko lang, last time nung nag-listening kami, may mga songs na pinakinggan kami, siguro mga 2 to 3 songs po yung kantang pinakinggan namin. Tapos sabi ko, parang masyadong bata yung kanta. Kasi after namin mag-listening, magbibigay ka ng mga comments mo. Sabi ko, parang masyadong bata po yung kanta para sa akin. So, in-explain ko kasi sabi ko, kung 15 years ago, kinanta ko tong kantang to, baka pwede pa. Kinikilig pa ako. Pero parang ako kiligin ngayon na may asawa na ako. Siyempre parang forever na to eh. So yung klase ng pagmamahal na gusto kong maramdaman ng mga tao kung gagawa man ako ng kanta, yung para sa ang dami ng pinagdaanan. Kumbaga, kung may makikinig na isang babae na marami na rin pinagdaanan sa buhay pag-ibig niya, kaya siya umabot doon. Ganun na siya ka-strong ngayon pagdating sa love life. So parang ganun. Siguro, yung pagiging may asawa na and bilang nanay po, talagang nag-mature na rin po yung the way ako magmahal. So, yun yung gusto kong maibigay po sa mga songs talaga na gagawin ko din at ilalabas namin this year. Thank you, Angel. Thank you po. Salamat po. Thank you so much. Parang in love po kayo ngayon. Thank you po. Salamat. Thank you so much for that Thank you. question. Hi, yes po. Hi, my name is Jamie po from Soundcheck Manila. Ate Hello. Jamie, kamusta ka? Okay naman po. Parahan na tayo. So, question ko is, meron ka bang gustong i-try na genre, baba, or musical style in your next era? Kasi sobrang fan po ako ng rap. Wow, Totoo, seryoso po. Yes. Bilang, ayan si Sir Jonathan. Sir Jonathan, alam na Sir Jonathan yan. Maganda po yun. Kasi, di ba lumaki po ako ng Sampaloc? So, habang lumalaki ako, yung mga pinapatugtog ng mga kapitbahay namin, so doon ako parang nagkaroon ng influence po sa rap music, rap songs. And sobrang fan po kasi ako ni Sir Andrew E. Wow. Sir Abangan Andy. pa namin yun. So, kaya, alam nyo kung mabibigyan din ako ng chance na makagawa ng isang song with Kuya Glock 9. Wow, Sobra maganda yun. sobra kong ititrain talaga yung sarili ko para maibalik yung galing ko sa pag... Wow! Galing! Excited mo Pero pwede yan eh, kasi uso din ngayon yung singing rap na style. Yes. So pwede mo rin gawin yun eh. Oo, totoo yan. Sobrang naging fan ako dati ng Itsumo Kokoro. Ay, ako yun. Di ba may rap din yun? Saka yung song nila, Kuya Basilio, yung ano po, panaginip ka lang, yes. ayaw ko na mag-isip pa. Ano nga yung umpisa nun?
nagdidiwang na ang puso ko pag ako'y Diba? inaantok, wala na akong Kasi- pakialam, pakipa ng lamok kahit mainit malamig, basta Oh. makasanda, dire-diretso na ang tulog kahit Oh. umarangda, Oh. well, okay lang, alam ko man ang magkikita pa naman tayong dalawa sa may tagpuan, tayo lang ang may alam, maramdaman ng kahit minsan, Oh. ako iyong mahal, sumasing na lang ako na meron ng sumasakal, umaandar pa rin ang isip ko ng kasama bakit, kahit sinasampal nila ako, nakita bakit, ano nga bang pinakain mo, bakit patay na patay pa. Palakpakan mo na sa Power TV kami sa ating ko. Hindi, sobrang fan ako nun, Jay. As Ang in, abangan talaga natin. sobrang Baka, fan ako yan. baka magkaroon ka ng rap album yan. Ang saya nun. Highlight ko na po ito na vlogging career ko. Naparap ko po kayo. Hindi pa bubuo yung song. Kaya sa second episode po ng vlog nyo, bubuin natin. Sige po. Naputol May lang sequel kami. pala. Okay, thank you. Tapos ang second question ko po, what kind of legacy? Seryoso naman. What kind of legacy do you want to leave OPM? Like, syempre, you know, pag ano ka na, syempre you've done everything. What kind of legacy do you want to leave behind? Oh well, that's a super nice question. Alam niyo, minsan sa totoo lang po, napapaisip din ako. Sabi ko, ano nga ba yung gusto kong maibahagi or maiwan sa mga susunod pang mga generations natin sa music industry? Siguro for me po, since nagaling po ako ng singing contest, na hanggang ngayon, kapag yun ang usapan, talagang parang nagpa-flashback talaga sa akin lahat ng mga challenges, lahat ng pinagdaanan ko noon para maituloy po ang Star Power. Siguro, yung legacy na gusto kong maiwan sa kanila, yung bukod sa family ninyo, pangalawang mahalin ninyo yung pagkanta at music. Kasi ako ganun yung ginawa ko eh. Una ang pamilya ko, pangalawa ang pagkanta, tapos after ilang taon, dahil sa pagkanta, nabigyan ko ng magandang buhay yung family ko. Ang galing, di ba? Totoo yan. Ang galing, no? Sabi ko, ganun pala, pag minahal mo pala yung gusto mong gawin, ibabalik din niya sa'yo yung magandang resulta. So, kapag mahal mo ang music, mahal mo ang pagkanta, kailangan nasa heart mo talaga siya. Kasi lahat ng songs na kakantahin mo, mafe-feel at mararamdaman ng mga tao yun. Pag puso mo na ang umawi. Totoo yan. I love that answer. Is there any question na? Inaantay niya yung second verse sa pag-rap. Hinahantay natin yung second verse na. Ito na po, nagtitiwa. Are there any other questions? Well, if there are no other questions from the press, maraming salamat sa mga tanong ninyo. Thank you so much. Yes, guys, Sumusunod pa din maraming natin. salamat po sa inyo, sa mga kaibigan namin na nandito ngayon sa mga press. Guys, maraming salamat. Kung gusto niyo pong kumain pa, wala pong problema. Kung gusto niyo mag